Tayo pong lahat ay magkaisang tumalangin. Let us all pray. Dearest Heavenly Father, our great God and Savior, dearest Jesus Christ, we come unto thy throne of grace, beseeching you, O Lord, to please forgive us from all of our unrighteousness, our sins. Through the first prayer of our dearly beloved and honorable pastor, Evangelist Wildy Trad Almeida, anoint your message of salvation. Bless us all in the name of our dearest Jesus, and we cast out all demons of hindrances, doubts, and unbeliefs. Cast out in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, the highest praise, worship, glory, and honor to our loving God and Savior, dearest Jesus Christ. And we give double honor to our dearly beloved parents in the Lord. We will always cherish the blessed teachings and preachings of our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Wildy Trad Almeida, the end-time prophet of God, and our dearly beloved and Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Greetings to the beloved Almeida family. Hallelujah. To our beloved preachers, beloved workers in the vineyard of the Lord, our beloved brethren, our beloved visitors. Hallelujah. A pleasant evening to each and everyone. At I wish you a Merry Christmas sa lahat po na narito. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Mga minamahal, talagang dapat tayo magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil sa bawat isa sa atin na patuloy na tapat na naglilingkod sa ating dakilang Diyos, sumusunod sa banal na kalooban ng ating dakilang Diyos, dumarating sa atin na the love of God is perfected. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at ating pong basahin, mga minamahal ko. 1 John chapter 2, verse 5. Amen. In the first book of John, chapter 2, verse 5, but whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected. Hereby know we that we are in him. Ito po sa unang Juan, kabanatang 2, talatang 5. Datapwat ang sinumang tumutupad ng kanyang salita, tunay na sa Kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos dahil ito'y nalalaman nating tayo'y nasa Kanya. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Datapwat ang sino mang tumutupad ng Kanyang salita, tunay na sa Kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa Kanya. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya sa bawat tapat na Kristiyano, ang sabi ng banal na kasulatan, if you abide in me and my word shall abide in you, you shall ask what you will, and it shall be given unto you. Through the prayer ng ating dearly beloved pastor, dearly beloved assistant pastor, the beloved family, mga minamahal ko, totoo po, pinasagana tayo ng ating malapay noon. At yan po ang mga narinig natin, mga buhay na patotoo, kamangha-mangha ang gawa ng ating dakilang Diyos, physically, materially, spiritually, talaga pong ready na tayo. Pinagpala tayo dito sa mundong ito at we're just waiting for that blessed hope, the coming of our Lord Jesus Christ. Kaya nga mga minahal sa atin, napakahalaga na ang kapanganakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus para sa atin mga minamahal ko, magmula January hanggang December, Pasko sa atin. Dahil nararamdaman natin ang presensya ng ating dakilang Diyos, ang Kanyang pag-ibig ay sumaatin. Dahil tayo'y lubos na pinagpala ng ating dakilang Diyos, tayo'y dating bayang nalugmok sa kadiliman. Nasa relihiyon tayo, ngunit totoo po, hindi tayo totoong naglilingkod sa Diyos. Dito, pinagpala ng ating malapay noon kung ating basahin from the book of Matthew chapter 4, verse 16. Amen. Praise the Lord. The Gospel, Matthew chapter 4, verse 16. The people which sat in darkness saw great light, and to them which sat in the region and shadow of death, light is sprung up.
Mateo Kapitulo 4, versikulo 16. Ang bayang nalulugmok sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw, at sa nalulugmok sa puok at lilim ng kamatayan ay lumiliwanag sa kanila ng ilaw. Amen. Praise the Lord. Bagamat ang bansang Pilipinas, mga minamahal ko, this is the only Christian nation dito po sa Asia. Pero totoo po naman na talagang mula po sa mga ating kinagisnang reliyon, iba't ibang sekta at denominasyon, inaamin natin tayo po ay nakalugmok sa kadiliman. Nagkukunwari na naglilingkod sa Diyos, ngunit malayo ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Ganon ang kalalagyan natin. Ang sabi po, ang bayang nalulugmok sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw. At ang nangalugmok sa puok at lilim ng kamatayan ay lumuwanag sa kanila ang ilaw. Kaya nga nung makilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa magitan ng pag-aayunot, pananalangin, sa magitan ng mga krusada, nagpatuloy ang banal na gawain na ito for almost 50 years. Magkakaiba ang pagkatawag sa atin, mga minamahal ko, dun natin naunawaan na ang liwanag mula sa kaitaas-taasan ay bumaba upang tayo ay maging ilaw sa mundong ito. At naganap po ang mga bagay na yan buong mundo. Bawat bansa may mga outreaches tayo. Ibig sabihin, ikaw at ako, paninindigan natin at totoo naman, nararamdaman natin sumasa atin ang ilaw. Tayo'y po'y perpektong halimbawa, kahabagan ng ating mahal na Panginoon through the prayer ng ating dear beloved pastor na tayo'y sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang sabi po, ang dakilang ilaw ay dumating sa atin. Tayo'y nangalugmok dati. Talagang madilim ang ating kinabukasan at kinalalagyan. Ngunit sabi po, lumiwanag sa kanila ang ilaw. The light of the world is our dearest Jesus. Kaya nga dahil nga po, sa naranasan natin na mga himala, dati akala natin ang pagsiselebrate ng Pasko, nakatingin ka lang sa mga bagay na material. Yung mabusog ka ay sapat na, doon ka sumasaya. Ngunit dito kakaiba, mga minamahal ko. Mapapatunayan natin na tayo'y asin at ilaw sa mundong ito dahil hindi tayo nakatingin sa mga bagay na yan at nakatingin tayo doon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nararamdaman natin ang kanyang presensya at totoong sigawan natin buhay ang Diyos na makapangyarihan, lubos na umibig sa amin. Lahat magsabing, praise the Lord. Tayo ngayon ay asin at liwanag sa mundo nating kinagagalawan. Whether you like it or not, nagaganap po ngayon ang grabing kasamaan. Maraming namamatay sa mga matitinding kalamidad, sa mga gyera, mga minamahal ko. Ngunit hindi matagpuan ang kapayapaan. Maging sa ating bansa, iba't ibang presidente ang nailuluklok. Ngunit mga minamahal ko, naghahanap sila papaano maging payapa ang mundo natin at ang bansa natin. Ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil tayo'y asin at ilaw, natanggap natin peace on earth and goodwill to man. Yan po ay totoo, mga minamahal ko, dahil tayo ngayon, pag narinig mo yung mga nagpapatotoo, kakaiba. Umiiyak sila sa kagalakan. Bakit ako'y pinili mo? Sino hindi maglilingkod sa Diyos? Dahil sa mga pagpapalang yan, prueba at ebidensya, tayo nga ay anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. From the book of Matthew chapter 5, verse 13 and 14. Amen. In the book of Matthew chapter 5, verses 13 and 14. Ye are the salt of the earth, but if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. You are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. Ito po sa Ebanghelyo ni Mateo, kabanatang 5, talatang 13 at 14. Kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat?
wala nang ano pa mang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Amen. Amen. Praise the Lord. Kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? Wala nang ano pang mang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Yan ang nais ng ating dakilang Diyos. Matabang na ang mundo nating kinagagalawan. Ibig sabihin, maraming taong napapahamak. Kailangan nila ng kaligtasan, kaya ikaw ngayon ay gagamitin. Tayong lahat, through the prayer ng ating dearly beloved pastor, hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos, tayo raw po yung pampalasa. Sa iba, walang kabuluhan ang kanilang nararanasan. Merry Christmas. Ngunit, sa totoo lang, sa puso't isipan, lonely Christmas ang inaabot nila dahil may mga karamdaman, may mga problema, nais magpakamatay, mga minamahal ko, hindi nila mahanap yung tunay na kapayapaan. Kaya sa madilim na mundong ito, ibig sabihin kung bakit ikaw ay tinawag na ilaw, mga minamahal ko, ang kadiliman, ang prinsipe nito ay ang tiyablong si Satanas. To kill and to destroy. Tuksuhin ng maraming tao para tumingin ka sa mga bagay na karnal, material dito sa mundo. Ngunit hindi mo pahamak ka, mga minamahal ko. Ngunit salamat sa pagluhod, panalangin ng propeta ng Diyos. Pinatunayan ng Diyos, ikaw at ako ay liwanag sa mundong ito. Maraming tao napapahamak. Isa po tayo ron na dapat mapahamak na. Ngunit salamat, mga minamahal, sa pangangaral ng tunang na kapangyarihang salita ng ating mahal na Panginoon. Tayong lahat ay kinahabagan, mga minamahal ko. Kung uulit-ulitin natin, sino tayo? Mga minamahal ko, may salapi ka, hindi makapaligligtas sa iyo. May karamdaman ka, doon ka sa ospital, hindi mo matatanggap ang kumpletong kagalingan. Ngunit dito, pinatunayan ng Diyos, siya ang ating dakilang manggagamot. Siya ang nagbigay sa atin ng kapayapaan mula sa kadiliman, dinala tayo sa kaliwanagan, mga minamahal ko, upang tayo'y gamitin sa huling panahon sa pagliligtas ng marami pang kaluluwa. Lahat magsabing, praise the Lord. Ito ang layunin ng diwa ng Pasko upang marami pang makaunawa at maramdaman nila na mayroong Diyos na nagmamahal upang sila man din, dito pa lang sa mundo ay pagpalain, higit sa lahat, yung makasiguro tayo sa buhay na wala hanggan. Inuutasan tayo ng ating malapan sa huling panahon. Pag sinabi mong Merry Christmas, puntahan mo kung sino may mga karamdaman, kung sino may mga problema dahil ang kaligtasan ang pinakamahalaga sa lahat. Bigyan mo sila ng salapi, regalo, sandali lang yan. Mawawala. Ngunit, kung ipahintulot mo, ikaw ay kumilos, mga minay, ipahintulot ng Diyos, ikaw ay kumilos at magpatotoo, higit pa ito sa kayamanan sa mundong ito. Hanapin natin ang mga nawawala, yung mga taong naliligaw dahil sa relihiyon. Dalhin natin sila dito sa tumpak at tunay na relasyon sa Diyos, mga minamahal ko. The Jesus Miracle Crusade International Ministry, the most faithful church in the whole world. Kaya ikaw dapat faithful. Utos ng ating malapayanon maging tapat ka, humayo ka. Go, sabi ng ating malapayanon. Hanapin mo yung mga nawawalang tupa na dadalhin dito bago magbalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. From the book of Matthew chapter 5 verse 13 and 14. The book of Matthew chapter 10, verse 6, verse 7, and verse 8. But go rather to the lost sheep of the house of Israel, and as you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely you have received, freely give.
Mateo Kapitulo 10, versikulo 6 hanggang 8. Kundi bagkus magsiparong kayo sa mga tupang nawaglit sa bahay ni Israel. At samantalang kayo naglalakad, ay magsipangaral kayo na magsasabi ang kaharian ng langit ay malapit na. Magpagaling kayo ng mga may sakit. Magbangon kayo ng mga patay. Maglinis kayo ng mga kitong. Magpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap niyong walang bayad, ay ibigay niyong walang bayad. Amen. Praise the Lord. Mateo 10, 6 hanggang 8. Mga minamahal ko, ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, magsiparoon kayo sa mga tupang nawawala pa at dadalhin natin sa banal na gawain. Ihayag natin, Jesus saves, Jesus heals. Yan ang programa ng ating mahal na Panginoon. Yan ang sinasabing diwa ng Kapaskuhan. Ikaw at ako ay kikilos upang ipagsabi sa kanila, merong Diyos na nagkatawang tao. Ang pangalan niya ay pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Siya mismo, inoffer niya ang kanyang buhay. Siya mismo ay namatay para sa ating mga kasalanan upang tayo'y pawiin sa ating mga kalikuan, magmana ng buhay na wala hanggan. Go! Hindi sinabing stop. Hindi sinabing saka na lang. Go! Sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, hanapin mo yung mga nawawalang tupa at dalhin sa banal na gawain. Tatayuan mo ito. Ang sabi po, maglalakad at magsipangaral kayo na nangagsasabi ang kahariban ng langit ay malapit na. Magpagaling kayo ng may mga sakit. Magpabangon kayo ng mga patay. Maglinis kayo ng mga ketong. Magpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Mga minamahal, since the very beginning ng pioneering ng church, ang ating dearly beloved parents in the Lord, the beloved children, hindi sila tumigil, mga minamahal ko. Ang ating mahal na pastor sa mang sulok, sa mang lugar, maging sino ka man, sinasabi niya, merong Diyos na nagpapagaling. Iniibig kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang napakaraming krusada ang ginanap. Napakaraming programa, TV program, radio program. Isa ka sa naligtas sa paraan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakita natin, mga minamahal ko, ang kapangyarihan ng Diyos. Ang ating dearly beloved pastor, hindi na siya natakot upang ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. Kamwat may sinuong niya ang kahirapan, ang pagsubok for almost 15 years, the beloved family. Ngunit pagkatapos nun, ikaw at ako, tayo ngayon ang nakikinabang. Grabe pagpapala ang binuhos ng ating mahal na Panginoon. Buong mundo, mga minamahal ko, marami ang naligtas, mga minamahal ko. Salamat sa ating dakilang Diyos. Sabi nga ng iba, ang Jesus Miracle Crusade, parang andami, parang mga halaman na bigla na lang sumulpot. Mga minamahal ko, dumami ang naligtas sa huling panahon na ito. At magliligtas pa ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tingnan niyo po ang regalong dumating sa atin. Walang bayad, mga minamahal ko. Kaya dapat ipamahagi natin ng walang bayad. Kung may mga tao ngayon na nadidepress, magpapakamatay. Kung may mga tao ngayon na talagang sabihin ng mayayaman, paalalahanan natin sila. Yung mga karamdaman, mga minamahal ko, yung mga taong masasama, sabihin natin, Merry Christmas. Ito'y walang bayad. Sumama ka sa ating banal gawain. Pagpapalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang nais ng ating dakilang Diyos. Dahil sigurado naman natin ang sabi ng banal na kasulatan, when the Holy Ghost will come upon you, you will receive power. And you will be witness unto me in Judea and Samaria and all the uttermost part of the earth. Totoo yan. Ba't ka matatakot? Kung ano ang karamdaman, ihahayag mo, patanggapin mo, anyayahan mo, pagpatong ng kamay. Mga minamahal ko, tapat ang Diyos na nangako, kagalingan ang ipagkakaloob sa may sakit. Lahat magsabing, praise the Lord. So kailangan natin i-exercise ang ating faith.
Hindi lang tayo tumanggap na ng pagpapala, okay na yun, masaya ang Pasko ko. Paano yung iba, mga binamahal ko? Maraming tao ngayon ay may mga sakit, may mga problema. Maraming tao nagsasabing may kapangyarihan kami. Ngunit ang kapangyarihan nila ay doon sa kaaway ng Diyos. Ngunit ang ating kapangyarihan nagmumula sa Diyos na kung saan ito po ang magdudulot ng kaligtasan upang maraming tao maramdaman nila ang tunay na presensya, ang kahalagahan at pagsiselebrate ng Kapaskuhan. Kaya nga mga minamahal, kaya natin to. Isagawa natin ang utos ng ating mahal na Panginoon. Meron siyang tapat na pasabi. Pag tinanggap mo ang ating pinakamamahal na Panginoon, merong buhay na wala hanggan. Sa ating huling talata, unang Timoteo, kabanatang 1, talatang 15 at 16. Amen. In the first book of Timothy, chapter 1, verses 15 and 16. This is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Howbeit for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might shew forth all long-suffering for a pattern to them which should hereafter believe on Him to life everlasting. Dito po sa unang Timoteo, kabanatang 1, talatang 15-16. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang Pangulo sa mga ito. Gayumay dahil dito, kinahabagan ako upang sa akin na Pangulong makasalanan ay may pahayag ni Kristo ang buong pagpapahinuhod niya na halimbawa sa mga nagsisampalataya sa Kanya sa ikabubuhay na walang hanggan. Amen. Amen. Praise the Lord. Deklarasyon ito ni Apostol Pablo, mga minamahal ko. Dating taong matalino, pinapapatay niya ang mga Kristiyano. Galit siya, mga minamahal ko, sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngunit sa himalang kapamaraanan, tinawag siya ng ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Siya ngayon, totoo po, mula nung siya'y tawagin, siya ngayon ang nakipagbaka. Upang ang ebanghelyo ng kaligtasan ay maipangaral sa mundo na merong Diyos na nagmamahal sa bawat mga kaluluwa. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang Pangulo sa mga ito. Gayon may dahil dito, kinahabagan ako ng Diyos upang sa akin na Pangulong makasalanan ay maipahayag si Jesucristo ang buong pagpapahinuhod niya na halimbawa sa mga magsisisampalataya sa Kanya sa ikabubuhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya nga sa bawat isa sa atin, ngayon natin naunawaan, tayo'y narito sa buong katotohanan. Daman-daman natin pag sinabing Merry Christmas, talagang maligaya tayo. At doon sa mga nais nating anyayahan, nais nating dalhin sa banal na gawain, sila mismo, pag tinanggap ang ating mahal na Panginoon, pagpapalain, maligaya rin ang kanilang Pasko. Ang sabi po sa unang talata, unang Juan, kabanatang 2, talatang 5, datapwat ang sino mang tumutupad ng kanyang salita, tunay sa kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos dahil dito'y nalalamang natin tayo'y nasa Diyos. Amen. Tayong lahat ay tumayo. Mga minamahal, bago natin awitin ang awiting O Holy Night, totoo po,
Napakapalad ko po dahil nung 33 years ako sa religion, hindi ko naranasan ang ganitong kalalagyan. Ngunit dito po, 30 years, talaga pong daman-daman natin ang pag-ibig ng Diyos. Pinago ang buhay ko. Pinagaling ang aming karamdaman. Narito nagdideklara. Totoo ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. 33 years nung nasa relihiyon ako, inaawit ko po ang awiting ito. Ngunit ako po ay nakadrugs at umiinom upang nahihiya kasi ako para lumakas ang loob ko. Pero mali pala ako noon. Narito ako ngayon for 30 years. Umaawit ng awiting ito. Naalala ko ang kabutihan ng Diyos. Siya hindi nagtangi ng tao, kaya sa lahat ng ating minamahal na mga baguhan, mga bisita, iniibig kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngayon ang gabi ng kaligtasan, tayo pong lahat ay umawit sa ating mahal na Panginoong Hesus.